Okay mga kapatid, nood po tayo ng balita. Ito'y galing sa DZAR 1026 News. SMNI News mga kapatid, bilang ng boto sa Senado, posibleng linawin ng Supreme Court sa petisyon ni Cayetano Black. Ito ata yung sinasabing hindi pa tapos ang laban. So ano ang meron dito, contribute nyo na may kasamang reaction video. Panoorin na po natin ng sabay-sabay. Huwag pong kalimutan, pumindot naman ng like dyan. Pindot na mga kapatid, maraming salamat. It is of utmost importance para po malaman po ng taong bayan at saka always po yung guidelines ba, magkaroon po talaga ng proper guideline. Ano ba talaga ang susundin natin na numero? So kailangan po yun. I think that is the main reason. No? It's a last card shot, no, or kanyang filing ni Alan Peter Cayetano's camp, no. Hindi ba masyadong late na yung paghahain nila ng petisyon sa Korte Suprema considering merong special session na mangyayari ngayon? Ako, opinion ko noon talagang medyo late, no? Kasi dapat nga it should have been done earlier. But however, as I asserted before, dapat kasi noon ang mag-assert po ng legitimacy si kampo ni Gatchalian. The problem is that yung operational control, hawak ni Gatchalian, no? They are supported by this administration. Ang land bank check, sila na po ang land bank accounts, yan na po yung makakapirma. Control po nila ang premises and they could just simply call the police and everything, the ILG. No? So, ibig sabihin, while it is true that dapat po sila Gatchalian ang pwede pong mag-question, ang dapat mag-question sa legitimacy ng kanilang pag-take over kasi sila po yung nag-take over eh. And they took over by 12 votes. No? So, dapat ang magtanong, Supreme Court, meron ba talaga kaming authority? Tama ba yung ginawa namin? So, they need judicial confirmation. However, with the incident that suddenly there was a special session called by the President, I think napilitan talaga sila Alan Peter Cayetano to file that petition para at least once and for all, whether or not maging moot and academic, ito na i-file and hoping that the Supreme Court will move forward and resolve it whether or not makuha po ang majority ngayon nila Gatchalian. Kasi it is of utmost importance para po malaman po ng taong bayan at saka always po yung guidelines ba, magkaroon po talaga ng proper guideline. Ano ba talaga ang susundin natin na numero? So kailangan po yun. I think that is the main reason. No? It's a last card shot, no, or kanyang filing ni Alan Peter Cayetano's camp, no. Whether or not what would happen today, even if he will be unseated as the Senate President, well, the fact remains that may pending petition and hopefully the Supreme Court resolve it and would not just dismiss it as moot and academic. Opo. So, merong mga instances ba na kahit na, halimbawa, nagdesisyon, if ever man, no, magdesisyon ng Korte Suprema na moot na siya, pero meron pa rin doon na paliwanag na kumbaga yung sa mga prayer, masasagot pa rin po doon na magagamit sa future, attorney? Yes po. Marami pong instances yan. I have read in the Supreme Court, no, even if naging moot and academic, sometimes nga mali po yung relief na hinihingi by the Supreme Court for purposes of guidelines when it involves a matter of very urgent importance, urgency and very important. Especially here, meron pong kaakibat ito na national interest, no? It is a matter of extreme importance for the country, for all the people, and for the guidelines of the other branches of our government. Kasi, as we know, ang Supreme Court po yung final arbiter. Sila po yung nag-interpret. Yun po dapat ang susundin ng other branches because sila po yung may kakayahan na magbigay nito ng mga guidelines, no, interpretation ng Constitution para hindi po mawala. Kasi kung hindi pababayaan po ito na hindi po ma-resolve, no, even if maging moot and academic, ang mangyari niyan, babalik-babalik lang issue sa kanila. Cases will be filed sa Supreme Court naman questioning. Right now, it's better to resolve it now so that at this early, habang hindi pa nagsisimula impeachment proceedings, hindi, magkaroon na po ng guidelines po ang impeachment court, pati po ang Senate, pati ang Executive Department. Now, ngayon dito po tayo sa naging suspension ni Senador Jinggoy Estrada. Ano pong nakikita nyo po rito? Kasi kung gagamitin mo yung malikot na pag-iisip, baka ito na naman yung gamitin nila, may ipakulong, tapos isuspend. So mababawasan talaga yung threshold. Ano pong masasabi nyo po?
masyadong ano, no, ma-technical yung mga pinag-uusapan nila, no? Pero base ho sa aking pagkakaunawa at pagkakaintindi sa nangyayari, yung Blue Ribbon mukhang hindi makukulong yung mga totoong may kasalanan. Yan ang pagkakaintindi ko sa nangyari. Yung rules na ginawa nila noon-noon pa, Senate rules, mukhang nabaliwala. Kasi hindi ko ho talaga maintindihan kung bakit naggaganon. Kahit ipaliwanag pa nila ng ilang beses, majority na nga sila kayatano eh. Anong nangyari? Nung sinimulan yung Blue Ribbon, bakit natataranta sila at bakit baling-bali yung ginawa nila? Yun yung pinagtataka ko at yun ang naiintindihan ko. Mukhang pinoprotektahan po nila yung mga totoong may kasalanan. Paano na yung Blue Ribbon? Ang mangyayari niyan, kung sino na naman yung Blue Ribbon doon, delay na naman. Wala na naman. Di ba nung sila yung majority noon, sila Ping Lacson, ano bang nangyari nun sa hearing? Walang nangyari, di ba? Sinong nakulong? Wala. Yan ang naiintindihan ko. Ngayon, yung pinag-uusapan nila dito, kahit ano pang mangyari dyan, ang nakikita ko, sa susunod nilang gagawin, kaya pala nilang bumali. Ibig kong sabihin, kaya pala nilang gawing legal yung mga illegal. Ibig kong sabihin sa rules, kung ang rules na to hindi pwede, gagawin nilang pwede sa pamamagitan ng kung ano-anong talino nila na doon nila ginagamit. Ganon ang nangyari. Masakit man ang katotohanan, yung Blue Ribbon mukhang hindi na natin masisilayang totoo. Pwede kasing magkaroon ulit ng Blue Ribbon pero hindi natin alam kung aandar pa talaga ng totoo. Aray, ganun ho kasakit ang nangyari. Kasi dito sila Attorney Raymond Bato, kung ano man ang pinag-uusapan po nila, usap sila ng usap dyan na wala rin. Gigisingin lang tayo ng mga balitang ito para makita natin na itong administrasyon na to, baling-bali, kayang-kaya nilang baliin lahat. Nakakainis, nakaansakit sa puso. Sayang nasisimulan na yung Blue Ribbon pero bakit nagkakaganito? Hindi ko lubos maisip na aabot sa pinakamatinding sitwasyon itong Senado. Ito na lang yung natatanging pag-asa. Kasi magkakaroon na ng impeachment. Siguradong mai-impeach si BP Sara sa gagawin nila kasi sila na ang majority. Wala na. Hindi ko na alam kung ano pang mga susunod nilang akbang pero yung talino nila, dyan nila ginagamit. Ikutin ang taong bayan sa mga nangyayari. Magic Wala, hindi rin talaga maayos tong takbo ng gobyerno natin. Dito, attorney. Yes po. Actually, basic na po yan. Dati po na yan, pag meron pong na-file po na criminal case, automatic po yung preventive suspension. Isa pa yan pala. Pag-usapan din natin yan, yung magpapile sila sa Supreme Court. Supreme Court, mali yung ginagawa nila. Ano bang pwede nating gawin? Supreme Court, mali yung ginawa nila kay Senator Bato. Supreme Court, mali yung ginawa nila kay Tatay Digong. Supreme Court, tama po ba yung ginawa nitong mga senador na sila na ulit yung majority? Ngayon, ano ba bang gagawin ng Supreme Court? Ipagpapaliwanag. Naalala ko noon, may gustong pinagpapaliwanag yung ganitong kalaking halaga. Tapos ngayon na naman, gustong yung Supreme Court, magpaliwanag daw yung Senado. Kasi yung 500 billion di umano, yung mga ganon. Tapos wala na, mawawala na sa kwento. Hindi na natin, kasi may bago na namang issue na lalabas. So, ako man, kaka-reaction video ko, ito'y totoo to sa aking sarili. Para na tayong nagmumukhang tanga sa nangyayari. Hindi, ikaw lang. Hindi ganun yun. Kasi, harap-harapan na ho tayong minomolestya. Harap-harapan na tayong ginagago. Ikaw, hindi ka pa ba ginagago? Oo, mapera ka. Oo, nagbabayad ka ng tax. Oo, FW ka. Pero, oo, maliit na halaga lang siguro yung nababawas sa'yo. Pero pag pinagsama-sama lahat yan, Pilipinas, ganun kadami ang tao, napakalaking halaga nun. Tapos wala na. Ganun kasaklap ang nangyayari sa atin. Wala na.
Paano ng Pilipinas? Baka ang susunod dyan, makita natin. Itong Pilipinas ngayon, may extend yung Pangulo. Tapos sa bandang uli, dahil magaling silang mag-magic, si Romualdez na ang Prime Minister. Ganon. So, masakit na katotohanan. Mukhang ang pag-asa natin, ako nalalabuan ho ako. Tama nga naman na hindi, may pag-asa pa yan, may pag-asa pa yan. Kahit mulat na tayo, nakikita natin may mga mali, harap-harapan na, ganyan, di ba? O, pero wala pa rin. Siguro hanggang kailan kaya tayo magiging ganito, no? Sayang kasi. Mga kapatid, may Duterte pa eh. May Duterte pa para sa ating lahat. Yung problema, kahit pala yung mga senador na mga makapangyarihan din dyan, walang nagagawa. Kakalungkot.